our King and our Savior, Jesus Christ. And perfecter of our faith, who for the joy that was set before him in Thank you, Lord. And waiting for the dawn when we will see Christ. Endless days beside our God who dwells with us as glory. A song of praise is rising from every chart. Oh, hear the hallelujahs roar to Christ the worthy one. Great Redeemer. Made us sing for all we know is God, and get that thing, every tribe and tongue. Oh, hear the hallelujahs roar. So never useless. So mga kapatid, let's continue serving the Lord. Your presence in here shows how not in vain. My work in Christ is not in vain. My labor will not fail. For when I toil in Jesus' name, His purpose will prevail. The task that you have set for me, understand. Yet I trust your sovereign hand. All I do, be it great
Take heart, my soul, and persevere, just as Savior did. For soon you will behold at rest, your work complete in Him. So may all I do, be it great or small, bring glory to your name. In your grace alone, I will carry on. Your promise to me remains. My labor is not in vain. So may all I do, be it great or small, bring glory to your name. In your grace alone, I will carry on. Your promise to me remains. My labor is not in vain. Thank you, Lord. In Isaiah chapter 6, verse 3, it says, "And one called Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." So let's sing this song, Holy Forever. Let's magnify the holiness of our Lord Jesus Christ. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the cry. Holy, all creation cries.
greatest. Your stands above them all. Come on, church. Let's praise God. All thrones and dominions, all power, positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Let's sing it again. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. So Lord, teach us, Lord, to have a complete fear of your name. Yan po, Lord, ang nagtatalaga sa amin, kaya kami po ay matatag. Lord, because of your name, Lord, heavens and earth, Lord, would declare there is one God who bears that name. That one who bears that holy name is the only living God, and that's who you are. So that, Lord, we can sing song. On a Sunday morning, ito po talaga the best that we can do. We gather together and worship you. Worship your name. Proclaim things by your name. And thank you, Lord, that we can sing that. We can declare that. How beautiful, how precious, how great, how magnificent is your name. Your name is holy. Lord, we bear that name. Teach us, Lord, to live holy. We bear the name of Christ in us. Tulungan mo kami, Lord, not only in songs, in singing, in music, in declaration and prayer, but living holy lives. That is our desires, Lord. You call us disciples. We not only learn from Christ, we live holy lives. And that is because of your name that we can bear, that we can proclaim, that we can live like a body. Thank you
Thank you, Lord, for that promise. Thank you that you have given us the name that is above all names. Sing that song. Let's declare. Let's worship. Let's shout. Holy, how magnificent, how great is God's name. We are forgiven. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing. If you've been we'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation's cry. Let's declare this one again. Your name is the highest. Your name is greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name above them all. Of all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the high. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones, all powers and positions of them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Powers and positions, your name stands above them. Holy, all creation cries. Holy, holy. Your people sing to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Beautiful. Thank you. Kinanta natin kasi nga sa atin po, sa ating mga Kristiyano, importante ang pangalan. Yung mga pangalan natin, di ba?
gagamitin yan, ayaw nating bibiruin ang mga pangalan natin. Yan ay pangalan ng tao, lalo na ang pangalan ng Diyos. Kaya ang ganda ng kinanta, your name is holy. Even the angels can proclaim that. The angels mention the name of God. So yun po ang pinapaalala sa atin, papaalalahan din natin na ang pangalan ng Diyos ay talagang igalang natin. Normal conversation, kasi nga yan ang sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus na ligtas tayo. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, matatag sa kasalanan. So ang ganda ng kinanta natin about the name of Christ. So, yan ang natin, ipinoproclaim natin. Tsaka kasi nga tawag sa atin Christian, di ba? Kasama doon yung pangalan ni Kristo. Christian tayo. Okay? Marami sa inyo na marami tayong inaalala sa ating buhay. So we remember our birthdays, anniversaries, yung mga iba't ibang magandang events sa buhay natin. Inaalala natin yan. And that's really good. Pero meron tayong dapat pa rin mas malaking alalahanin sa natin, lalo na tayong mga Kristiyano. Yan yung pagkamatay ni Kristo. Dapat yun inaalala natin. Dito nga sa church natin ay inaalala natin yan, kino-commemorate natin ang pagkamatay ni Kristo. Bagamat laging nasa isip natin yan, laging nasa puso natin. Pagkita ng communion, yun yung sama-sama tayo. Sama-sama nating alalahanin ang ginawa ni Kristo. And that is the purpose ng communion. Bakit tayo nagko-communion? Para tayo ay as a church, as a congregation, ay sama-sama natin. Utos din sa atin ni Kristo yan, na do this in remembrance of me. So maganda yan. Every first Sunday, natin ay ginagawa natin ang bagay na yan para tayo ay so let's hintayin natin ang lahat ay mabigyan ng emblems. Tingnan natin. Thank you, Cha. Salamat sa inyo. So, buksan natin. Tanggalin lang muna natin yung plastic cover. So, yan po ang purpose. Hindi dahil ritual ito, kundi sa pamagitan nito ay inaalala natin ng Panginoon. Yung ginawa niya, hindi lamang yung basta kung sino siya, kung sino ginawa niya sa atin. Okay, that's what we do. So kung handa na tayo, tulungan natin iba. Okay, kung handa na tayo, buksan natin sa sabi sa 1 Corinthians 11 nga. Sabi ni Paul, nung gabing bago ipinako si Kristo, sabi niya, for I received from the Lord, hindi kung saan niya natanggap yun, which I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. When He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Etong habilin, do this in remembrance of me. So habang kinakain natin to, alalahanin natin ang pagkamatay ni Kristo. Nangyari sa Kanya sa krus, ang nangyari sa katawan niya, ang dugo, at nung talagang pumanaw siya, nawalan siya ng earthly life dahil sa atin. Siya ay namatay. So let's remember that as we partake together. Kainin natin. Thank you, Lord, for your body broken for me, for all of us, for the forgiveness of our sin. Ang sabi po, hawak natin yung mga plastic cups na to. Merong konting juice. Pero that's representing the new covenant. Sabi dun sa verse 25, 1 Corinthians 11, verse 25, in the same way, after supper, He took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Ano yung bagong covenant? Ano yung bagong tipan o bagong kasunduan? Yun yung
Kasi nga yung lumang kasunduan ay napakahirap ng kapatawaran ng tao. Kailangan dumaan tayo sa maraming ritual, maraming sakripisyo. Ngayon, ang bagong kasunduan natin, covenant natin sa ating Panginoon ay ginawa na ni Kristo, kinumpleto na niya. So ang cup na ito ay nire-represent ang bagong covenant natin ay yun ang kasalanan natin, ang forgiveness. Forgiveness ay manggagaling sa pamamagitan ni Kristo. Yun na lang, wala na tayong gagawin. Tinapos na nga niya lahat eh. So pag ininom natin to, pag ininom natin, let us remember, we remembered how Jesus Christ died on the cross, and then we remembered because of His death on the cross, we have the new covenant, and when we drink this, we proclaim, celebrate the new covenant. Yan ang finished work of Christ. Okay, inumin natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for allowing us, a small church in this place, but we proclaim a big God, the big, the great works of Christ on the cross, and that is when He died for all of us so that we can be redeemed, forgiven, completely brought back into the fellowship with God, and that is through the death of Jesus Christ. Allow us, Lord, help us, teach us, Lord, to continue this remembrance as often as we can. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyo sa ating pong pagpapartake ng communion. Nakalimutan ko pa alalahanin yung mga kasama natin nanonood. Sana po naka-join kayo kahit pa paano. Okay, let's turn our Bibles to dati, maganda yung pag sinabi natin, let's turn our Bible, nadidinig natin yung kasi natin dati, apps lang eh. So we encourage everyone to bring their Bibles, yung mga physical Bibles natin pagka Sunday. Although talagang very convenient ang telepono, mga gadget, ang mga tablets, but it's something din po ang physical Bibles pag inaano natin, binabasa natin, dinadala natin. Okay, let's turn our Bibles to Romans 5, verses hanggang 8. Chapter 5, Romans 5, verses 1 to 8. Ang ganda nito. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace, which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Verse 3, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. You see, just at the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for the righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. How beautiful. How beautiful is the book of Romans. Yan po ang ating pinapag-aralan, binabahagi tuwing linggo. Series of preachings on the book of Romans. Okay. Ano natin yan? Pagtulungan natin, liwanagin pa sa ating pong pagbabahagi ng salita. We'll have the preaching of the Word based on these verses. So again, good morning everyone. First Sunday of April, ang bilis no? April na. Parang kailan lang tayo nag-anniversary, November, December, January, February, tapos ito na. April na. So we again encourage everyone po, be partners with the OCC sa adhikain ng church na ito.
pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sa evangelism works na ginagawa natin, sa church services natin, sa pag-aaral, sa mga discipleship group, may Bible study groups. Kayo po ay nakakabahagi doon sa pamamagitan ng pagdarasal. Number 1 po, pinapagdarasal natin ng church lahat ng gawain at suportahan natin sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay, yung ating pong generous giving, para ang lahat ay maging partner sa gawain ng Panginoon. Ito naman po talagang biblical. Hindi lang naman tayo ang gumagawa niyan. Ang church po ay nakakapag-function, nakakagalaw, nakakagawa ng mga dapat gawin na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Kasi nga, kailangan din natin ang resources para mapunuan ang lahat ng ating pangangailangan. Mga physical needs natin. Yan po ay nagaganap sa pamamagitan ng paglikom ng ating mga pagbibigay ng mga tao tuwing linggo. Okay, meron po tayong 3 ways of giving. Just a short encouragement po sa inyo, and be motivated po kasi nga sa small church in Australia, meron tayong outreach sa Pilipinas, sa Pampanga. Sila po ay talagang nakasalalay, umaasa sa ating tulong. Yun po ay nagaganap dahil ito itinalaga ng Diyos. Suddenly, hindi naman talaga natin pinlano, hindi namin nga pinagmitingan yon ng mga leadership nga, wala talaga sa adhikain ng DOCC. But suddenly, binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga talagang maitatalaga natin with full confidence, I can say, binigay sa atin ng church yun, yung outreach na yon. So pag binigay sa atin ng Diyos yun, pangalagaan natin, suportahan natin, ipagdasal natin, at ipagpatuloy ang mga gawain doon. Okay, so makikita naman natin talaga po sila nagtatrabaho doon at ginagawa ang mga bagay na hindi natin gayang gampanan doon sa lugar na yon. Okay, sila ang gumagawa noon. So let's pray for our outreach and continue supporting the church. Okay, before we share the word, so we welcome nga pa na Lizelle. Lizelle, no? We welcome Lizelle po. Let's go around, shake hands, and say hello to Lizelle. Good morning po sa lahat. Magbatian tayo. Nga pala. Sige, shake hands pa. Huwag kayong mag-apura. Nagsiset up pa pala kami. Ayan. Dito. Good morning. Ito dyan. May isa pa. Nga pala. Hindi ko na ayos. Dali lang po. Okay, salamat sa inyo. And again, welcome po sa aming mga
God is a forgiving God. Ganun, wala, no? Panginoon ay is a forgiving God, He's a loving God, He's a merciful God. But, despite yung karakter ng Panginoon na yon, ay putol ang ating relasyon sa Kanya. Hindi na tayo makalapit sa Kanya. Hindi na tayo kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Yan ay dahil sa kasalanan. Ang kasalanan talaga, dinestroy niya ang ating magandang relasyon sa Panginoon. Dahil sa kasalanan nga, nalayo tayo sa Panginoon, nawalan tayo ng interes sa Kanya. Problema tayo. So, ang katayuan ngayon ng tao, dahil siya'y holy nga, ang mga tao naman ay makasalanan, hindi natin pwedeng pagkailaya kasi lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo may ginawang kasalanan. So kung ganun, merong holy God, tapos merong makasalanan na tao, anong asahan natin? Di ba pagkahiwalay? Pagkalayo. So ang nangyari ngayon, because He's holy, ang Diyos ay banal, walang na kasalanan o may kasalanan. God cannot tolerate sins. Kaya po, ang posisyon natin ngayon, kahit siya ay mapagmahal, nagpapatawad, tayo po ay malayo sa Kanya. Okay? So makikita natin, kahit ang mga tao kasi, meron tinatawag na common grace. Ang common grace ng Panginoon ay yung pangkahalatang biyaya, ang tawag doon, ay nakakatikim ang lahat ng tao niyan. Meron tayong common grace. Makita nyo, ang mundong ito, pagka umulan or umaraw, lahat yan ay nababahaginan ng goodness na yun. Nakikinabang lahat ng tao sa ulan dito sa mundong ito. Pero hindi lahat ngayon ay nakakatikim naman ng saving grace o yung pagliligtas na grasya ng Panginoon. Sa atin po, yun ang natitikman natin. So we have common grace, we have the grace of God. We have been saved. Before, we were God's enemy. Battery. So, ang nangyari ngayon ay malayo tayo sa Panginoon. So, hindi natin kayang ibalik ang ating sarili. Kung gusto, hindi natin pwede magdesisyon. Lord, bati na tayo, Lord. Friends na ulit tayo. Hindi pwede yun eh. Kasi kailangan, ang Diyos kasi, so, lahat ng ginawa natin ay mayroong karampatang kaparusahan. And that is the eternal punishment na itinalaga ng Diyos. Kasi nga hindi natin kayang pagbayaran ng kasalanan natin. So kaya kailangan natin ng peace ng Diyos. Kailangan natin ng peace. So hindi natin kayang solusyonan ang problema natin, ang ating pagkalayo sa Panginoon, pero siya mismo ang gumawa. Have peace with God because of our own doing, because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Ginawa na niya. What has done? So ginawa na niya, ginawa niya noon, pero yun ay ang effect noon ay nararamdaman pa rin natin at nakikinabang tayo. It's because of Jesus Christ that we can have peace. We have been made right in God's sight. So nabanggit ko kanina, parang malayo tayo sa Panginoon, galit ang Panginoon sa ating ginagawa, sa ating pong pagkatao noon. Hindi tayo katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. But now, sabi po, we have been made right in God's sight by faith. Ibig sabihin, tinanggap na tayo ng Panginoon. So ang sino mang nakikristo na tignan, pagmasdan, magkaroon ng relasyon. Peace, maging karapat-dapat tayo sa harap ng Panginoon, it's only by faith. Kaya nga po, dun sa mga nanonood sa atin, ang mga nandito, hanap sa atin ay ang pagtitiwala, ang paniniwala sa ginawa ni Kristo. So we have been saved by faith.
of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. So ano naman po tinatawag na peace? O ano ngayon natanggap natin ng peace? Ang peace po na sinasabi na galing sa Diyos ay hindi lamang wala na tayong away, wala na tayong gera, wala na tayong kaalitan. Ang peace na yan ay nararamdaman ng taong na kay Kristo na siya po ay ng grasya ng Panginoon, ng pagpapala ng Panginoon. Hindi na po tayo malayo sa Panginoon. Papalapit tayo ng papalapit sa Kanya dahil nga meron na tayong kapayapaan between us, God. And who else can provide that peace? Wala po. Walang makakapagbigay niya sa atin. Yun ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga kinanta natin ngayon, kahit pangalan pa lamang niya ay napakadakila na at faith. Okay? By faith, because of our faith, Christ brought us into the place of undeserved privilege. Okay, ito na ang ano natin, ang posisyon natin ngayon, undeserved privilege. Meron tayong pribilehiyo na ibinigay lamang ng Diyos sa mga na kay Kristo. Mga pinatawad na niya. So meron na tayong magandang katayuan sa harap ng Panginoon. Meron na tayong grace, undeserved privilege, where we now stand. We are confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Ito po ang maganda pang posisyon ng mga Kristiyano. Pinatawad na tayo ng Panginoon, malapit na tayo sa Diyos, makakatawag with God, tapos meron pa tayong joy. Meron tayong inaasahang napakalaking dapat ipagdiwag, ipagsaya natin. Ayan, makikita niyo po, we confidently, sigurado yung hinihintay natin, dapat nang ang sabi, confidently, sigurado, joyfully, ipagdiwang na natin ngayon, look forward to sharing God's glory. May ipagdidiwang hatian ng Panginoon. Okay. So, simplihan natin yung sharing eternity with God in His glory. Ibig sabihin, to make it sure we'll be in heaven with God in eternity. O kung ang bagong kaharian ng Panginoon na itataguyod niya dito sa mundong ito, kasama tayo. And that is sharing God's glory. Yun ang tinitig. Some of you are looking forward to that. Pero ang sabi dito sa Romans, iyan tayo. Confidently, kasi siguradong mangyayari. Ang nangako ay ang Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, yung pinangako niya sa ating we look forward to sharing God's glory. Ang mga tao nga, minsan masaya na tayo, natutuwa na tayo pag kami pinangako sa atin. Hinihintay natin, di ba? Pero karamihan noon, now we look with confidence and joyfully look. Hindi parang, o sige, hintayin ko na lang yung langit, o sige, ay hintayin natin dumating yun. Ito with joy, with excitement. Bakit kailangan kayong maging excited? Kasi nga kung naiintindihan nyo, marami kasi hindi naiintindihan ang mga nangyayari at yun ay dapat natin ma-connect sa mangyayari. Okay? So ready na kayo? Tingnan natin ngayong umaga. So makita nyo, sabi, joyfully look forward. Lumipat ka ngayon sa verse 3, ganun na naman, binanggit na naman, we can rejoice. So joyfully look forward. Problems. Ngayon, ito ngayon medyo very challenging. Kasi nga, madaling maging masaya ka kung we look forward to sharing God's glory or being with God or being in heaven for all eternity. Joyful to be excited. Ngayon, yung verse 3 naman, challenging.
sinabi. We can rejoice too. Una, ang hirap intindihin. I joyfully look forward to being in heaven with God. But I joyfully experiencing my problems. Pero yung sinabi ng Bible, we can rejoice too. Pwede ka ring magsaya. Pwede ka ring matatag kung ikaw ay nagkakaproblema. Ito pa nga, sabi, problema at trials, problema at pagsubok. For we know that they help us develop endurance. Ayan. So, paano ngayon natin himayin natin. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. Yun. So, pagka ang problema na dapat bigyan natin ng solusyon, kundi dapat maintindihan natin ang problema ay dumarating sa buhay natin, lahat tayo, para tayo ay lalong maging matatag so that we can develop endurance. Di ba? Endurance ay yung magiging matatag ka. Hindi ka kagad bumibigay, hindi ka kagad nawawala ng pag-asa. So nakikita niyo po kung bakit inaalaw ng Panginoon ang problema sa buhay natin. Bakit inaalaw niya ang pagsubok sa atin? Di ba? Sasabihin natin kasi maraming akala, maraming katuruan na mali na sinasabi pag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw mayaman, wala ka ng pagsubok. Mali po yun. Maraming verses after verses sinasabi ng Bible na meron ka pa rin. So I'm not scaring you. I'm not scaring anyone who's watching na kasama yon. Kasi nga pagka nagkaroon tayo ng maling thinking that it's a smooth sailing, then pag dumating ang problema, be frustrated, disappointed. Ganun pala ang Christians. Meron din palang pagsubok. Yes, that's a big yes. Kasi sinasabi, but ang Kristiyano ngayon, hindi nalulungkot, hindi nawawalan ng pag-asa. Rejoice when we run into problems and trials. Although, nakikita natin yung problema, ano ang nagiging resulta ng problema? Kaya pinahintulot ng Panginoon para ikaw ay lalong naging matatag at ikaw ay lalong maging hindi ka kagad sumuko. Ganito po ang nangyayari. Kasi, paano ka magkakaroon ng endurance? Walang problems and trials. Gusto ng Diyos na mga Kristiyano habang nandito sa mundong ito. Severe sa problema. Kaya yun ang tinuturuan. Kasi nga sa buhay natin dito sa mundong ito, ito po ay paglago, pagbabago. Noon. So hindi tinalaga ng Diyos na maghintay lang tayo ng pagbabalik ni Kristo. Meron tayong ginagawa at patuloy pa ang ating buhay na ginagawa dito sa mundo. Ginagampanan natin sa ating ministry, sa ating mga relationship. Ngayon, inalaw niya ang problems and trials to help us develop endurance. No, ngayon i-qualify po natin yung rejoice. Hindi na magsabihin na tawanan mo, magsaya ka, mag-celebrate ka, mag-invite ka ng mga kaibigan mo, o may problema kami ni Mrs. Let's to dinner. Hindi po yon. Ibig sabihin po ng rejoice, hindi ka tumatawa, pero hindi ka nawawala ng pag-asa. You still focusing on the problems, but you know the promises of God, the strength of God doon sa iyong problema. And that is the word rejoice. Rejoice. Hindi pong ibig sabihin para pinagtatawanan natin yon. Kasi nga, ang sabi po sa James 1:2, consider it pure joy. Ayun na naman po. Sabi sa Romans, joy. It's a joy to have problems and trials. Si James naman, ang nagsabi, consider it pure joy. Pure joy. Consider thou pure joy, my brothers, whenever you face trials. Okay, ano po ibig sabihin ng pure joy? Ibig sabihin mo ng pure joy ay talagang
sa harap ng ibang tao, pag nasa church ka. Tapos, pag mag-isa ka na, nasa bahay ka na ngayon, malungkot ka na ngayon. Ang anumang sitwasyon, anumang environment, anumang atmosphere, you can still proclaim a positive attitude sa inyong problema kahit nasaan ka, sino ang kasama mo, sino ang kaharap mo. Whenever you face trials of many kinds. Okay, so liwanagin po natin. Sinabi dyan, trials of many kinds. So hindi lamang problema sa sakit, problema sa trabaho, problema sa relationship, ay makakatikim pa ng trials of ibang klase, iba't ibang degree, iba't ibang level, iba't ibang uri. Okay? Again, because the testing of your faith produces perseverance. Yun na naman po. Ang trials daw po ay pinapatatag ang iyong pagiging mature. Halimbawa may dumating sa buhay niyo na bagyo. Tawagin natin bagyo ang mga problema. Ang bagyo pag dumating ngayon ang bagyong signal number 2, kasi nga lumago na yung perseverance mo sa signal number 1. So pag dumating ang signal number, kasi napagdaanan mo signal number 1 eh. So yung signal number 2, dumating, mas matatag ka. At pag nadaanan mo pa ngayon ng signal number 3, then ano mangyayari? Lalago na naman ang perseverance mo. Kaya pagtatag, kahit anong problema, padagdag ng padagdag ng padagdag ang iyong pagtsatsaga. Hindi kagad tayo hindi laging hindi tayo dapat mag-guilty, ma-convict kagad. Lord, wala ba ako sa iyong presensya? Bakit ang dami kong problema ngayon? Bakit ang dami kong trials ngayon? Ang dami kong pagsubok? Ayan po, sinasabi. Inaalaw yun. Sabi nga ni James, sino ang kausap niya? Mga brothers, my brothers. Mga Kristiyano na. Isinulat ang James sa mga Kristiyano ng kayo dahil kahit meron kayong problema and trials, yun ay gagamitin ng Diyos para lalo kang maging matibay. Matibay ka ngayon, mas titibay ka pa, mas titibay ka pa, at mas titibay ka pa. Kaya ngayon, yun ngayon ang nakikita mo ngayong joy. Pag kailangan isipin natin ang isang bagay, hindi yung magiging resulta. Pag ikaw ba, sino nagbe-bake dito? Marami si Jeff. Si Mima, si Lisel. Pag nagbe-bake kayo, pag nagbe-bake ba kayo, ang ganda naman ng flour, ang ganda ng asukal, ang ganda ng itlog. Hindi, di ba? You look forward yung resulta. Ang ganda ng cake. Di ba? Nag-i-enjoy. Rejoice ka doon sa produkto, yung finished product. So, ganun din po tayo. Kahit dumating ang iba't ibang klase ng trials natin, yung pag pinagsama-sama yon, perseverance, lalo kang tumitibay. It's not the circumstance ang tinitignan ng Christian. Kakaroon kayo ng pure joy. So, nagiging iba ang pag-iisip ng Kristiyano. Hindi lamang yung ngayon, dahil ang Kristiyano na ang lahat ng natitikman ngayon, lahat na natitikman natin ngayon may katapusan. Ina natin, ilang taong ko na itong pinagdarasal, ilang taong ko na itong hinihiling na malagpasan ko. One day po, yun ang matatapos. Hindi man sa mundong ito, dahil pinangako na wala nang kamatayan, wala nang problema, wala nang po, sabi ni Paul sa Roman, sabi naman ni James ngayon, ganun pa rin. Hindi sila nagkaroon ng disagreement, kundi sinuportahan nila pareho na may joy sa problema. Tignan pa natin sa Romans na naman, bumalik tayo. Sabi ni Paul again,
are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. Sabi niya, yung mga nararamdaman get yung darating kaysa yung nararamdaman mo ngayon. That will be sa akin. Okay? Ibig sabihin po nun, yung glory, and that is being in the presence of God, presence of God. Hindi ibig sabihin hindi pa nare-reveal, ibig sabihin nun, hindi pa naratikman, hindi pa dumarating sa buhay natin. Ano yung glory na yon? Yun na naman po ang pagiging natin ang present situation. Ngayon, isipin mo ang kahihinatnan mo pagka bumalik na si Kristo o pag presensya ng Panginoon. It's not worth. It's not worth. Kira mo ang 20 taong paghihirap, 10 taong paghihirap, 5 o 80 years na paghihirap, i-compare mo yan sa eternity. Ang haba. Ang eternity, walang hangganan. Walang hangganan, walang katapusan. Okay? Basahin natin ngayon si 1 Peter naman. Si Paul, si James, ano naman ang sinasabi niya? Tingnan natin kung pareho ang mensaheng binibigay sa atin. So, be truly glad. Ayun naman, nabanggit natin. Head. Even though you must endure many trials. Limang taon na to, 1 taon na to. Ang sabi doon, kahit ilang taon pa for a little while pa rin yun. Maikli pa rin yun. Compared to, again, eternity. Yun pala yun. So, ang trials na nararamdaman ng mga Kristiyan, tunayan kung ang pananampalataya niya ay totoo. In what way? Kasi kung tunay ang pananampalataya ng isang tunay na pananampalataya ay hindi nagbabago. Hindi mo mahal ang Diyos. Hindi ka lang nagtitiwala sa Kanya ngayon kasi walang masyadong malaking problema. Walang okay ang pamilya. Pero pag dumating ang malalim na pagsubok, Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, mahal mo pa ba ako? Talaga ba, Diyos, natutulungan mo ako? Nothing is impossible with you. So yun, yung iba, hindi kasi, hindi totoong yung nila, yung faith nila ay hindi totoo. Ang totoong faith ay hindi nagbabago, anuman ang sitwasyon, anuman ang atmosphere, anuman ang sitwasyon. Kaya nga ang sabi, yung trials ngayon, susubukan kung ikaw talaga ay nananalig sa Diyos. Hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang tuwing maganda ang sitwasyon sa buhay mo, kung hindi, kahit may problema ka, ganun pa rin ang pagtingin mo sa Panginoon. Everything is possible with God. God can heal me. God can mend our broken marriage. God can help me discipline my children. God can help me in my place of work. Yun ay hindi nagbabago. Okay? Kaya makikita niyo po, yun ang ginagamit na naman. Trials pala ay ginagamit ng Panginoon para masubukan at malaman din natin kung tama, totoo ang ating pananampalataya. Okay? It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is more precious than mere gold. So when your faith, sabi, remains strong, through many trials, it will bring much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed
to the whole world. Okay? Ngayon, meron naman mga Kristiyano na nagpupuri na sa Panginoon, which is right, which is good. Lord, kahit ganito ang natitigman ko sa buhay ko, pupurihin pa rin kita. Magsuserve pa rin ako sa iyo, magdarasal ako, pag-aaralan ko ang iyong salita, susundin ko ang pinag-uutos mo. Mas magpupuri ka pa sa Panginoon kung kasama mo na siya sa presensya niya. Kaya nga sabi, it will bring you much praise and glory and honor on that the whole world. Ibig sabihin, pag bumalik na si Kristo, mas ang pagpupuri, walang limitasyong pagpupuri na gawin natin sa langit. Yun ang hinihintay ng Panginoon na kanyang iniligtas ay kasama sa langit na magpupuri tayo. And declare, the angels sing and declare the glory, the name of Christ. And with that, we will be with them. Imagine niyo po, praise and worship. Ilan ang praise and worship natin kanina? 5? Alam niyo ba na barang araw, ang ating pagpupuri, kasama natin ang thousands and thousands of angels. Imagine that, Arnold. Kasama natin ang mga anghel na magpupuri sa Kanya. Kaya nga, on the day pag bumalik na siya, kinuha tayo, it will bring much praise and glory and honor. Kaya ngayon pa lang, ito ay parang nagpa-practice na kayo pag o kung kailanman, rehearsal pa rin ito kasi the greatest worship will be done in heaven. So this ay ano natin, ensayo natin yan kahit maganda na ang pakiramdam natin, naramdaman natin ang pagpuri natin sa Panginoon ay katanggap-tanggap, pero yun ay lalong mas higit pa. Pag darating yun sa atin, kaya nga huwag kang bibigay. Kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo. Kasi maraming bibigay, tayin mo kasi darating yun, babalik siya. Yung pagsubok mo ay hinuhugis ang iyong pagtsatsaga. Lahat tayo ay nakakatikim yan. Okay? Ito po natin, magtyaga tayo. Okay, so balikan po natin yung sinasabi dito. The testing of your faith produces perseverance. Nagkaroon po ng studies noon. Ano daw ang mas matatag na marriages? Ang marriages ng mga mayayaman o marriages ng mga taong book ng kung anong trial sa buhay, napag-alaman nila na ang mga milyonaryo, mga mayayaman, sa kanila pong ang problema nila, divorce. Kaya makita after divorce, marriages, remarriage. Kasi konti lamang ang nila, na pagdaanan nilang pagsubok, konting pag-aaway lamang, divorce. Pero napag-aralan nila yung mga taong dumaan sa hirap, sa lahat ng pagsubok, mga maraming problema, yung marriages nila, it's tatag sila. Kasi hindi kagad sila bumibigay. Hindi sila kagad na bagay, tapusin na to. Kasi nga, they will persevere. So makikita nyo, verse 5, verse 4 pa lang. Wala yung verse 4.
Ito. Endurance. Problema ay patatatagin ang iyong perseverance, endurance. Ito naman ang pagtsatsaga ang dinidevelop sa atin ay ito, kung hindi niyo pa nabasa noon. Yun daw, endurance mo, ang patatatagin. Endurance develops ugali. Ang karakter mo ay yung ginagawa mo, yung response mo sa pang-araw-araw na nangyayari sa buhay mo. Kasi lalabas ang pag-uugali mo, kung anong thinking mo, kung ano ang prinsipyo mo, kung ano ang nakalakihan mo. Yun ang mga karakter natin, di ba? Kaya iba-iba ang karakter natin. Merong karakter na madaling sumuko, may karakter na nananatiling gentle, may karakter na mainitin ng ulo, may karakter na nagagalit kagad. So yun daw, endurance ay dinidevelop ang ating karakter. Ngayon, iba ang karakter ngayon ng Kristiyano. Ang karakter ng Kristiyano ay pag-uugaling kasama ang Diyos. Pag-uugaling paladasal. Pag-uugaling palasamba sa Panginoon. Pag-uugaling pagsunod sa kanyang pinag-uutos. Pag-uugaling pagiging banayad. Pag-uugaling maganda, respetado ang kanyang buhay. So yun po, nadidevelop ang ating karakter. It will help you how to respond to your daily things or events sa buhay natin. Kaya yun po ang nangyayari sa ito, nadidevelop ang ating pag-uugali. Yung pala ang naaapektuhan sa atin. Yung ating thinking ay nagiging mas matatag. It's geared towards God. It gears towards His Word. It gears dun sa mga promises ng ating Panginoon. So yung ating pagtsatsaga ay giging kasama na ng ating pag-uugali. Kaya naaapektuhan na ngayon kung paano ka mag-communicate, paano ka kumilos, paano ka mag-isip, paano ka mag-respond sa iyo. Again, saan po nanggaling yon? Endurance. Endurance develops character. And character strengthens our confidence, hope of salvation. Okay, so tatlo po. Yung endurance ay nadidevelop sa ating pong trials. Pag na-develop ng endurance natin, madidevelop din ang ating karakter, ang ating pag-uugali. Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, iba na ngayon ang pag-uugali. Yung dati nating gawin ng buhay ay nawala na, napalitan ng pag-uugaling makadiyos, pag-uugaling magalang, pag-uugaling maging mapagbigay, mapagpatawad. At yun namang karakter daw natin ay palalakasin ang ating kumpiyansa, ang ating pag-asa sa salvation. Kasi nga, kung yun ang ating iniisip ngayon, ang tungkol sa Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang mga utos, doon tayo mananatiling nakafocus, nakakonsentrate. Kaya nga yung hope of salvation, ano pang hope of salvation natin kahit ligtas na tayo, meron pa tayong inaasahan, save na tayo, pero inihintay natin ang katuparan ng lahat ng ating kaligtasan, yun ay pagkasama na tayo ng Diyos. Yun ang inihintay natin, kaya yung tinatawag na glorification. So justification, dumaan na yun, napatawad na tayo ng Panginoon, we are in the stage of sanctification. Nililinis tayo ngayon. Hinuhumog tayo ng Panginoon. Ang hinihintay natin yung glorification, that the final stage na ating salvation, yun ay yung napalitan ng lahat-lahat natin. Papalitan ng katawan natin. Papalitan na ang ating environment. Kaya nga magiging glorified body, we will no longer experience death, age, or sickness. Wala na yung papalitan. Kaya nga, ang tawag doon, glorification, lahat ay maluwalhati na sa'yo. Maluwalhati ang buhay mo, maluwalhati ang katawan mo, maluwalhati ang environment mo. And that is our hope. Kaya, pag tinanong tayo dapat, sa ating mga pinapag-aralan, tandaan po natin yun, ang hope natin, pag tinanong kayo, anong hope mo? Bakit kahit ganito ang mundo na magulo, maraming patayan, maraming problema, bakit positive outlook ka pa rin?
ang sagot natin, because of the hope of my salvation. Because I know one day God will return, will take me to be with Him, and there will be no more sickness and death. Di ba ano sabi sa Revelation? Papahirin ng Panginoon ang lahat ng luha. Wala nang luluha. Darating yon. And that is still to happen. Pero ngayon pa lang ay dapat siguraduhin mo na ang buhay mo na ikaw ay ligtas. You're saved now. Ano, saan tayo masasave? Sa pamagitan pa rin ni Kristo. Pagkatapos no, ligtas ka na ngayon, meron ka pang aasahan mas malaki. And that is the hope of salvation. Ang hope of salvation, ang mga saved na Kristiyano ay meron pang inaasahang mas malaki. Okay? Ang inaasahang mas malaking yon ay yung tapos na ang lahat ng paghihirap. Kaya kita po, kung makikita mo ang full picture ng ating pong ang pinipresent ng Bible, ligtas ka na ngayon, pero may problema. May trials. You look for it, you endure it with joy. Kasi matatapos pa rin yun, matatapos yun one day. Okay? So, mahirap nga sabihin na lang na huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang magiging negative, huwag mo nang asikasuhin ang mga bagay na yon. Kailangan pa rin asikasuhin. But, habang inaasikaso mo yon, while you enduring it, you're praying unto God, God will give you the grace, the way out. Kahit wala yung way out, God will give you the grace. Tandaan po natin to. Ang Kristiyano pa rin, kahit naman nagdasal pa siya, meron pa rin time frame ang Panginoon kung kailan niya tutugunan. Meron pa rin siyang ways. Meron pa rin siyang paraan paano tugunan ang pangangailangan ng Kristiyano. Pero laging bibigyan ka ng grasya. Grace or the strength or the hope or the confidence sa Kanya kahit pinagdadaanan mo yon. Pero meron naman talaga na sa pamagitan ng kanilang pagtingin sa Panginoon, sa kanilang pananampalataya, tinutugunan ng Panginoon, inaalis sila sa troubles, sa destruction, sa giyera, sa conflict. But even if God would not deliver us from all those things, there is still a period, a time wherein these things will be removed from our life. Yung pong lahat ng paghihirap na yon. Okay? So huwag kayong mawawalan talaga ng pag-asa na ang dumarating sa inyo ngayon ay hindi parusa. Hindi lahat ng kailangan wag tayong mag-isip lagi, Christian na yan eh, pero bakit may sakit, may cancer, bakit may tumor, bakit may sakit sa puso, o bakit bakit nahiwa yung kamay, bakit yung masakit ang likod, o bakit may problema sa ganun at ganun. Kasi nga, hindi ibig sabihin na siya ay makasalanan, na siya ay malayo sa Diyos. Wala siya sa presensya ng Panginoon. So, dapat hindi natin iisipin kagad yon. Kasi minsan, kahit Kristiyano, ay mas malaki ang problema sa mga hindi Kristiyano. Pero meron silang grasya, meron silang presensya ng Panginoon, meron silang hope na pagdaanan ang lahat ng iyon. Ito nga ang pangako sa mga Kristiyano. Ano sabi? Ito sa Hebrews. Sabi, huwag natin kalimutan na kahit mga Kristiyano na tayo, dinidisiplina tayo ng Panginoon pagka minsan nalilihis tayo o nawawala tayo sa dapat natin gawin, kaya gumagawa ang Panginoon ng mga paraan na makatikim tayo ng hapdi ng buhay. Kaya basahin natin to. Have you completely forgotten His word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? So, mga anak daw tayo ng Diyos. It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as son. Kung talagang anak tayo ng Diyos, dumarating ang period kung meron tayong maling liko, maling nagawa, o hindi na tayo masyadong sensitive sa mga pinag-uutos ng Panginoon, sa Kanyang sinasabi sa atin, nadadaplis tayo, ganito at ganoon.
pinapatikim tayo ng Panginoon ng mga hapdi ng buhay. Kasi nga yun, dinidisiplina lang tayo. Ang dinidisiplina ng Diyos ay ang mahal niya. Basahin po natin. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, doon tayo magtaka na namumuhay tayo sa kasalanan, pero lalong sumasarap ang buhay natin. Ang ibig sabihin pala nun, malayo ka sa Diyos. Baka hindi ka nga anak talaga ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, dinidisiplina niya. Okay, makita niyo po, read this, and everyone undergoes discipline. Kasi nga, kahit anak na tayo ng Diyos, hindi pa rin tayo perfecto. Meron pa mga areas sa buhay natin na kailangan ituwid, mga baluktot, mga kulang pa. Kulang pa na talagang maging matatag at kaaya-aya sa Panginoon ang lahat-lahat. Okay? So, then you are not legitimate, not true sons and daughters of all, kung hindi daw nakakatikim ng hapdi ng buhay o disiplina ng Panginoon. Verse 9, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits, ang ating Diyos, and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. Yon. Kaya nga ang Kristiyano, pag mayroong nadaplis po, mayroong kulang sa buhay niya, dinidisiplina ng Panginoon, kinokorek ng Panginoon towards holiness para lalo tayong maging banal. We can live holy lives. Okay? So wag mong iisipin kagad na hindi ka na mahal ng Diyos, malayo ka sa Kanya, or you are nawala na ang salvation mo. Hindi. Yun ay dumarating dahil gusto niyang makorek ang mga bagay sa buhay mo so that you can share in His holiness para lalo tayong maging banal. No discipline seems pleasant. So, marami tayong unpleasant things na nangyari sa buhay natin. Yun daw ay mga disiplinang pinahintulot ng Panginoon o talagang itinalaga niyang matikman natin. But painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who had been trained by it. Okay? So nakita niyo ang natin, ang mga paraan, mga katuruan, mga pangako, prinsipyo ng God's principle, habang tayo ngayon ay nandito tumitikim ng pagsubok. Ang importante po talaga na ating pong tandaan ay nakikristo tayo. Nakikristo tayo, nakikristo tayo, nakikristo tayo. Dahil yung magiging outlook mo sa problema ay ibang-iba, mas mataas, at mas you endure it with joy. Okay? So let's call on the worship team. Sana po na tayo na naliwanagan sa ating pong sitwasyon ngayon. So do not be surprised at the painful trials na ating pong natitikman. Lahat tayo ay nakakatikim niyan. Okay? Panatiliin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Okay? So the worship team will sing a song. Lahat po ng meron sa inyong pangangailangan, prayer needs, in response sa ating pong message ngayon, so if you have prayer needs, I invite you, I encourage you. This is the opportunity that we can pray for one another. We can pray with you sa lahat ng pangangailangan. Thank you. Thank you. Thank you. Doon po sa mga nanonood, meron pa ka daw. You can still let us know if you need prayer. Nandito.
Alright. Magsitayuan po tayo mga kapatid. Napakaganda ng preaching po ngayon. Kung tayo po ang lahat ay may pinagdadaanan sa ngayon or kahit wala, let's continue to praise God, our King, Lord Jesus Christ. So let's sing this song again, Holy Forever. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your above all and dominions, all powers and decisions, stands above them all, and the angels cry. All creations cries, holy, you are lifted high, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Angels cry. Angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Angels cry. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Angels and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Oh, beautiful. Thank you, Lord, that through your holiness, we can live holy lives. And that is true. Jesus Christ has given us the hope, the righteousness, and the glory that will be revealed to us when He returns. Thank you, our Lord Jesus Christ, that you heal us spiritually and even physically. And also, through this, through your words, we can understand in the face of trials,
and thank you, Lord, for giving us the biblical principles on how to handle difficulties and trials. And you're allowing those things. We can be persevere. We can endure all things. And yun po ay magbibuild, mag-change. Is how we respond to daily charges, to daily activities, to daily challenges. Thank you, Lord, for the book of Romans. Talaga palang, Lord, kami ay magiging matatag lamang kung kasama ka namin. Thank you. And Lord, thank you for the word. Thank you lahat ng nandito ngayon na nakinig, na umatin, na nag-worship, na nagdasal. Maging po, doon po sa amin nag-join online. Through worship, through prayers, and through your word, that you are present in our midst. So Lord, help us through the na lagi namin maalala na anumang pagsubok na aming pagdaraanan, kasama ka namin. Nang merong gladness, merong joy, knowing these are just but temporary. So we thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. Thank you po sa inyo. Sunrise service natin. So we will be celebrating po Resurrection Sunday. We'll have a meeting after this. But for now, let's declare the goodness of God. Let's recite this with conviction, deep from within us. Okay? Ready? Trust in Him, so that you may overflow with hope by the power. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming. Give you the same attitude mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice, online. We'll see you in Sydney. Let's have our victory song. Okay ba? Bagong victory song. Who's turning in? Who's turning? So, 8 years old na po siya. Okay, let's pray for Elijah. Thank you. Musmus na in his young age po, nakita namin minsan kami mga adults ay talagang matututo kung paano sa pagsamba. Ito po ay talagang tunay, pure. Nakikita namin sa buhay ni Eli. So I pray, Lord, sa 8 taon na binigay mo sa kanya, bless him, Lord, with many more years.
many more strong years worshiping Him. May He, Lord, mold him into a man that you want him to be. May he become, Lord, at ng relatives and family ni Eli. Lalo na po sa kanyang mga magulang, si Christina at si Arnold. Bata na may takot sa iyo, and he will, Lord, continue, Lord, to trust you from his young age. So we are joyful. Or the whole earth is longing and waiting for the dawn when we will see Christ. A song of praise is rising from heaven. Oh, hear the hallelujahs roar, Christ the worthy one. Still we will remember the cross that He embraced, His blood that made us worthy.